nalibot ko na ang buong Pilipinas, guys, at andito na sa akin ngayon. So, nalibot ko na ang buong Pilipinas, guys, at andito sa inyo yun ang pinaka-the best na tatlong... Pinaka the best na gaming phone at tatlo sila. Yes guys, 3 best gaming phone below 5,000 pesos. Andito na yan. Meron tayong iba't ibang brands. Galing sa Tecno, galing sa Realme, at saka galing sa Itel. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung para sa inyo. And magkakaroon tayo ng Mobile Legends test and camera test dito sa video na to. So malalaman talaga ninyo na eto yung tatlo na pinaka the best sa gaming and camera pagdating sa presyo na to. That is why para malaman ninyo kung ano yung para sa inyo dito, we'll definitely finish this video dahil magsisimula tayo in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I'm JP and this is JTeen TV. Now, una sa lahat, yung tatlong phone na nandito is the Tecno Spark 10C, the Realme C51, and the Itel S23. Now, kung subscriber namin kayo, alam ko naman guys na napanood nyo na yung mga full review na itong mga phone na to. Kaya naman this time will be quick lang para malaman ninyo kaagad kung ano yung mga capability ng mga phone na to. So, uunahin natin from lowest to the highest. Starting with the Tecno Spark 10C. So, eto guys, yung pinakamura. Meron ka ng 4GB of RAM and 128GB of storage. And upgradable na po siya up to 8GB of RAM. Meron siyang Unisoc T606, Mali G57 MP1, and capable na po siya pagdating sa Mobile Legends. Dito sa Mobile Legends, meron na siyang super refresh rate and ultra graphics. Yes guys, grabe talaga, di ba? As you can see, walang mga lag, walang mga frame drops, and playable na playable talaga siya dito sa Mobile Legends. Kapag kayo mahilig mag Mobile Legends guys, hindi talaga to basta-bastang umiinit kaagad. Yes, also, malaki din ang kanyang battery with its 5,000 mAh battery. And guys, supported na siya ng 18 watts fast charge. So, aabot ka lang ng more or less 2 hours sa pag-charge dito sa phone ito. Also guys, hindi mo talaga aakalain na gaming phone siya dahil nga as you can see, napaka-premium looking nito. Maganda yung kanyang design. Meron siyang side fingerprint scanner, Type-C, kumpleto na rin, expandable pa siya. So, you know, sulit na talaga etong si Tecno Spark 10C. Now, pagdating sa camera naman guys, eto yung rason kung bakit siya yung third. Dahil nga, meron lamang siyang 16MP main camera at saka 8MP selfie camera. So, medyo mababa talaga yun kumpara sa 2 other phones dahil nga sila ay meron ng 50MP, eto guys ay 16MP lang. Kung kayo ay mahilig mag-gaming tapos hindi kayo masyadong into photography, okay na etong si Tecno Spark 10C. Maganda na talaga siya, sulit na talaga siya for its price. Now, puntahan naman natin yung pangalawa, which is etong si Realme C51. Now, eto guys ay meron ng mas malakas na processor kumpara dito kay Tecno Spark 10C. Eto ay meron ng Unisoc T616 with Mali G57 and 3GB of RAM and 64GB of storage. So, eto talaga yung medyo downside pagdating dito kay Realme C51 guys. Kaya naman second lang po siya dahil nga 3GB of RAM and 64GB of storage lamang yung kanyang variant na available sa 4,999. Now, nung tinest ko naman siya dito sa Mobile Legends guys, naku po, mapapasmile ka talaga dito dahil nga meron pa rin siyang super refresh rate and ultra graphics. And as you can see, dahil nga mas improved na siya sa Tecno Spark 10C, wala din siyang mga lag, wala ding mga frame drops, and smooth na talaga ang inyong paglalaro ng Mobile Legends dito sa phone na to. So para sa inyo guys, kapag kayo naghahanap ng isang Realme na budget gaming phone, eto na talaga yung para sa inyo. Dagdag mo pa na meron siyang 5,000 mAh battery, so matagal siyang malobat. Pero yung pinaka-special talaga dito sa phone to guys is, alam nyo ba kung ano? Well, ako yun. Ang angas mo ah! De, joke lang. So meron siyang 33 watts fast charging guys. So matcha-charge na ang phone to ng 50% in just 28 minutes and more or less 1 hour to 100%. So mas mabilis talaga siya kumpara dito sa Tecno at saka Itel. Eto na ata yung pinakamabilis sa pag-charge sa below 5,000 pesos guys. 33 watts is not a joke. Napaka-big deal talaga nun. Pero yung reason lang talaga kung bakit ko siya inalagay dito sa second guys is just the RAM and ROM. Mababa masyado. 3GB of RAM and 64GB of storage. Hindi na talaga yan pang 2023. Pang 2020 pa ata yan. Pero design-wise, maganda na talaga siya. Fingerprint scanner is on the right side. Type-C and also expandable pa po siya. Now, pagdating naman dito sa camera guys, mas improved na po to kumpara dito kay Tecno Spark 10C.
Spark-10C. Ito ay meron ng 50MP main camera at saka 5MP selfie camera. Na nag-improve nga yung kanyang main camera pero medyo binawi naman pagdating sa kanyang selfie guys. Para sa akin ay okay na okay pa rin naman yung kanyang selfie and yung kanyang main camera guys dahil nga napaka-natural, maganda talaga, and also yung kanyang saturation guys is okay na talaga. Dahil nga alam ko naman basta Realme maganda talaga yan pagdating sa photography. So overall guys, the second best 5,000 pesos ngayong 2023 is the Realme C51. Ngayon naman guys, puntahan na natin yung pinaka-best na 5,000 pesos pagdating sa gaming and camera. Ito guys, ang ITEL S23. Now, kung hindi nyo alam, ilang beses ko nang nagawa ng video ang phone na to dahil nga, you know, napakasulit niya talaga. Meron kang iba't ibang variant. Nagre-range to from 4,000 pesos to 4,999. Ito guys, yung binili ko, 4,999 po siya. Kasing price sila ng Realme C51. Kaso nga lang, ito ay meron ng variant na 8GB of RAM plus 256GB of storage guys. Yes, meron na siyang malaking storage and expandable pa rin po etong phone na to. Ngayon, pagdating mo dito sa kanyang processor, parehas lang po sila ng processor ng Tecno Spark 10C. Meron po siyang Unisoc T606 which is konting-konti lang talaga yung lamang ng Realme C51 guys. Hindi mo talaga ma-feel. Parang minsan sasabihin ko na lang na same lang sila. Pero yun nga guys, as you can see dito sa Mobile Legends, super refresh rate and ultra graphics pa rin siya. Napaka-smooth, napakaganda. Playable na playable talaga ang Mobile Legends dito guys. Walang paglalag, walang mga frame drops. That is why kung kayo naghanap ng isang murang gaming phone, eto na talaga yung para sa inyo. Kahit na mga Call of Duty pa, o di ka naman yung mga iba't ibang mga games na same lang pagdating sa graphics ng Mobile Legends guys, kayang-kaya na yan netong phone na to. Pagdating naman sa battery niya guys, eto yung pinaka-lowest na charging dahil nga 5,000 mAh battery and 10 watts charging po siya. So kung mabilis mag-charge etong phone na to, eto naman ay mahina. Pero yun na nga guys, number 1 na talaga sana si Realme C51. Depende na talaga yun para sa inyo kung anong pipiliin nyo, yung storage ba and RAM or the charging. Dahil nga guys, this time pinili ko yung storage dahil nga mahal yung mga storage natin ngayon. And 64GB of storage is napakaliit lang talaga. Siguro kung 128GB to, makukonsider ko pa siya guys. Pero eto, 256GB kasi siya. And at this price point, wala ka na talagang mahanap na 256GB kundi si ITEL S23 lang. So overall guys, napakaganda na talaga nitong ITEL S23. Recommended ko na po siya. Kapag kaya naghahanap ng isang budget gaming phone, pwede na to. Pagdating sa pormahan, napaka-unique niya. Hindi katulad ng dalawang phone na to na, you know, same lang sila. Meron na din siyang Type-C, fingerprint scanner sa right, and also expandable pa rin po ang kanyang storage kahit na napakalaki na. Ngayon, pagdating naman dito sa camera guys, ito yung pinaka-the best din dahil nga 50MP main camera at saka 8MP selfie camera. That is why kapag kayo mahilig mag-selfie, mas better po to kumpara dito sa dalawang phone ito. Also, yung kanyang main camera guys is napaka-okay talaga dahil nga napaka-natural ng mga picture na nakukuha ko with this phone. Saktong-sakto yung kanyang saturation, yung kanyang color production, and pwede talagang i-upload sa inyong mga social media. I found this phone to be the most realistic pagdating dito sa tatlong phone na to. And overall, eto talaga yung number 1 ko pagdating sa gaming and camera guys. So, kung makakabili ka man ng isa dito sa tatlong phone na to, I'm pretty sure guys na hindi na kayo magre-regret. Dahil nga napakasulit na talaga netong tatlong phone na to. Of course, meron silang iba't ibang mga flaws dahil nga eto, merong slow charging. Eto, merong napakaliit na storage. Eto naman yung pinakamaliit yung megapixels. So, overall guys, wala talagang perfect phone pagdating dito sa presyuhan na to. Pero etong tatlong to, ang pinakasulit na pwede nyong mabili. So, that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo guys. Also, don't forget to subscribe dahil nga meron pa kaming maraming upcoming videos like this one. That's pretty much it. I'm JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.